One of important doctrine we're going to to study, and this is the priesthood of all the believers. Okay, and I believe lahat tayo, no? Lahat tayo ay may mga gratefulness sa Panginoon, ano? At masaya tayo dahil tayo ay Kristiyano. Okay, now let me just ask you today as we begin our Sunday school. For you, what is the best part of being a Christian? What is the best part of your Christian life? Sige. Ano ba yung pinaka na-appreciate mo sa iyong Christian life as of today? Okay, sige. Let's begin with Deacon Ira. Deacon Ira. Para sa iyo, alam ko naman lahat is maganda dahil sabi ng Panginoon, mapalad tayo dahil anak tayo ng Diyos. But as of now, ano yung pinaka na-appreciate mo dahil isa kang Christian? May I request everybody to please open your cameras for a while. Kung wala namang problema tayo sa signal, please open your cameras now. Kasi mahirap magturo nang wala kang nakikita, no? Alam naman ng mga teachers yan. Okay, Deacon, go ahead. May relasyon na po sa Diyos. Kaya we can access Him in the throne of grace kasi may relasyon ako. So para kay Deacon, yung best part ng kanyang Christian life is prayer. No? Yung prayer, nagkaroon siya ng access dun sa throne of grace. Pastor Gary, how about you, Pastor Gary? Para sa'yo, as of now, what is the best part of your Christian life? Yan, to be able to serve the Lord through ministry na binigay niya sa akin. Yan. Wow. Praise the Lord. Oo, no? Yung iba, nahihirapan sa pagsiserve, no? And mostly, halos hindi nga na-appreciate yung ating service for the Lord. Pero kay Pastor Gary, that is the best part. That God enabled him to serve the King, no? Salamat. Sister Marian, how about you? What is the best part of your Christian life? Deacon, nasaan ka ba? Nasaan ka ngayon, Deacon? IBF po, Pastor. Nandiyan ka? Opo. Kasi parang familiar sa akin yung likuran mo eh. Sabi ko, saan to? IBF po, Pastor. Parang nakikita ko si Brother Jun sa likod mo eh. Kaya... Sabi ko na eh. Kuya okay, Ate Sister Marian. Good. Yun sa akin po, yung confident na anak na ako ng Diyos. Kasi hindi naman lahat pinili ng Panginoon. So, yung araw-araw, no? Araw-araw na alam mo na anak ka ng Diyos. So, nakatuwa yan, ano? Saya talaga yan, ano? Yeah. Kahit na ano mangyari sa buhay, alam ko, anak ako ng Diyos. Ang sarap nun, ano? Yan ang pinakamaganda eh. Si Brother, doon naman tayo sa Kabuko. May taga-Kabuko pala tayong kasama ngayon. Praise the Lord. Sige. Kahit sino dyan sa inyo, pwedeng sumagot. What is the best part of your Christian life as of now? Para sa inyo, yung pinaka na-appreciate nyo sa Christian life ngayon. Ano po, meron po akong pinangahawakang promise ng Panginoon na kahit ano pong mga trials na dumating, andyan yung promise niya para maging magpaalala sa akin na andyan yung Panginoon at ayun po yung best part ng the promises of God. Totoo yun. Ako rin eh. That is one of the best part ng Christian life ko ngayon. Kasi kung hindi ako naniniwala sa mga pangako ng Diyos, siguro hindi na ako Christian ngayon. No? Kaya lang, totoo yung pangako ng Diyos eh. Kaya lagi ako naniniwala that I am a Christian. Okay. So, well, alam nyo, yung objective ng ating lesson ngayon is, number one is, ma-realize sana natin na tayo ay tinuturing ng Diyos na kanyang mga saserdote.
o mga paring tagapaglingkod. Alam niyo ibig sabihin ng priest? Sila ay mga spiritual na tagapaglingkod. Sa Tagalog, wala. Kasi pag dinagalog mo yung priest, pare, no? Parang wala pa rin kahulugan eh. Ano ba yung pare? Pero sa Biblia, ang taang priest ay kahalintulad, ay hinalintulad sa isang spiritual na tagapaglingkod. Isipin mo yan, ano? Okay, so gusto nang aralin natin yan. Gusto ng Panginoon na ma-realize natin that God regards all believers, lahat tayo, as His priest. No? And pangalawa is to recognize the ministries of the believers as His holy priest. Ano ba yung ministry natin as God's holy priest? Kasi may royal priesthood tayo no? Natatandaan niyo yung sinulat ni Apostol Pedro. Meron tayong royal priesthood. Now, and our text ay doon sa 1 Peter chapter 2. Isimula tayo sa verse 4 down to verse 10. Yan. Okay, so hilingin natin si Sister Fe na pakibasa yung 1 Peter chapter 2 verse 4 hanggang verse 10. Nandiyan na ba si Ate Fe? Hello po. First Peter, Pakibuksan niyo po, muna yung Pastor? camera niyo kasi hindi ako sure kung nandiyan kayo eh. Yes. Kasi yung iba ma-attend lang pero nasa CR pa, naliligo pa. First Peter, po, Pastor? 1 Peter chapter 2 verse 4 hanggang verse 10. First Peter chapter 2 verse 10 says, Verse coming 4, to verse him. 4 hanggang verse 10. Yes po. First Peter chapter 2 verse 4 to 10. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believe, he is precious, but those who are disobedient, the stone which the builders rejected has come the chief cornerstone, and a stone of stumbling and the rock of offense. They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Wow, ang ganda, no? Dati, once you were not a people, but now you are the people of God. Huh? Verse 5, ang linaw din ng verse 5, ano? Sabi, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Oh, ano may spiritual house ng Panginoon? Para maging holy priesthood. Kaya meron pong priesthood ang lahat ng nananampalataya. Meron tayong gawain ng pagkasiserdote. Okay? Ano yung ginagawa nun? Offering spiritual sacrifices acceptable to God. Bakit naging acceptable? Because it is through the Lord Jesus Christ. No? It is not holy. A service that initiated by you yourself, but everything is through the Lord Jesus Christ. Kaya meron tayong ministry as a priest of the Lord. And I'm sure you are all pretty aware of that, no?
Kaya sa mata ng Panginoon, nandiyan na ba yung ating taga, ano? May display. Ayan na pala, oh. Meron na tayong screen ngayon. Nasa mata ng Panginoon, ang lahat ng mananampalataya are esteemed as ministers of Jesus Christ. Okay? We are all ministers of the Lord Jesus Christ. Walang excuse. Whatever your age, whatever your gender, bata ka ba o matanda ka na, no? Lahat tayo, meron tayong ministry bilang isang pinakasaserdote ng Panginoon dito sa lupang ito. Okay? Though there may be different ministries, God has called, listen to this, God has called every Christian into active service. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, walang part-time na Christian. Because our calling is an active service. Kaya sabihin niyo diyan kung may katabi kayo, huy, yung sa kanya, huy, dapat active ka na Christian. Kasi meron tayong priesthood. Tayo ay sacerdote ng Diyos. Sabihin mo niya sa katabi mo. Richelle, sabihin mo sa katabi mo, ba't di mo kinakausap yan? Di ka ba nag-toothbrush? Nahihiya ka magsalita dyan sa katabi mo? Sabihin nyo. Markahan niyo yan sa Bible ninyo. Yung 1 Peter chapter 2 na yun, verse 5. Okay? Now, the Lord Jesus Christ, listen, He literally saved us to serve Him. Huwag niyo kakalimutan yan. Now, si Paul, kung naalala niyo si Apostle Paul, after he met Jesus saan nga nakilala ni Paul si Jesus Christ, Ate Richelle? Saan na-meet ni Apostle Paul si Jesus Christ? Road to Damascus. Road to Damascus. Very good. Ang galing Doon sa Road to Damascus, sino yung pinadala ng Panginoon sa kanya? Para i-reveal yung purpose ng Diyos. Si Ananias. Ananias, very good. Para i-reveal sa kanya yung purpose sa buhay niya. Now go to Acts chapter 9 verse 15. Ano sabi diyan? Acts chapter 9 verse 15. But the Lord said to Ananias, "Go. This man is my chosen." No, kita niyo kaya yung election matibay yun eh. Panginoon mismo nagsasalita diyan. I elect him or I chose him as an instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. So para siya sa mga hintil at sa mga Hudyo, no? Isa siyang apostol para sa mga hintil at sa mga Hudyo. Kaya hindi nagtagal to si Paul, finulfill niya yung calling niya bilang isang apostol ni Jesucristo para sa mga hintil. Huh? And as he ministered to the churches, ano ginagawa ni Paul? He communicated this plain teaching about God's people being saved to serve God. Kaya marami sa kanyang epistle ni Paul ay laging ini-encourage yung mga believers sa mga churches to serve God, to endure persecution, to remain faithful, to become an effective witness. Yan, nababasa niya sa mga epistle, no? Pati sa giving. May encouragement lagi si Paul. Give faithfully to the Lord. Be a blessing. Yan lagi ang ni Paul. Kasi yun talaga yung goal ng Christianity. And kaya dapat tayo, we have to enjoy this privilege. We have to be happy with this calling. Why? Because this is the sole purpose why God saved you. Kaya nga nilagyan niya tayo ng
priesthood of all the believers. Kasi bakit? Spiritual na yung ginagawa natin eh. Spiritual service na to. Hindi na to worldly service. Hindi na to service that will allow our flesh to enjoy it moment by moment. No. No, there is always an enjoyment. But it is all spiritual by nature. Tandaan niyo mabuti yan, ha? Now, Ephesians chapter 2, verse 10. So, maraming hindi nakakaunawa nito masyado. Ephesians chapter 2, verse 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. O, yung mabuting gawa na yan, saan ang galing? Saan nagmula? Which God prepared in advance for us to do. Sino ang naghanda ng ating mga paglilingkod na yan? Ikaw ba ang nagplano niyan? Ikaw ba ang pumili niyan kung saan mo siya paglilingkuran, kung anong klaseng paglilingkod ang gagawin mo sa kanya? This is clear. This good works is already prepared by God in advance. Sabi niya, no? In advance for us to do. So, nakatalaga na ang gagawin ni Pastor Gary, ang ministry ni Pastor Gary, nakaplano na mula sa Panginoon in advance. Ganon din kay Sister Richelle at kay Sister Kleng-Kleng. Ganon din kay Deacon. Ganon din sa'yo, Sister Marian, Edwardso. Ganon din sa'yo, Brother Rico. Sa Esteves family. At sa lahat na narito ngayon. God already prepared it in advance. Can you imagine that? Ganon katalino yung Diyos eh. No? Sa simula pa lang, nakita niya na ang katapusan. Alam niya na ang gagawin mo. Alam niya na ang mangyayari sa'yo. He even knew what kind of service you will render to Him. Kaya mag-isip-isip ka ngayon, kapatid. Alam mo na may responsibilidad ka because you are a priest of God. Now, sana may anticipation ka na hinanda na yan ng Panginoon sa'yo beforehand. So anong klaseng paglilingkod kaya yun? Ito yung nakaka-convict dito eh. Anong klaseng paglilingkod? Ano kayang klaseng gawain yung hinanda ng Panginoon sa akin at anong klaseng paglilingkod ang i-offer ko? Sabi rito, spiritual sacrifices. Spiritual sacrifices. Kapatid, yung sa nagmamanage sa ating screen, nasa introduction na po tayo. Tapos na tayo sa title. Okay, paki-advance na yung ating. Yan, very good. Kasi para doon sa mga nalilate, mabasa nila, no? Salamat, kapatid. Isipin mo, ganun kagaling yung Panginoon. He prepared it in advance for us to do. Inihanda na ng Panginoon lahat yan. Right, Brother Rico? Ang galing ng Panginoon, di ba? And I would like you to understand that this is a direct statement. This is a direct statement from Jesus Christ Himself through Apostle Paul. This is a statement for the believers. It is about the believers being prepared in advance to do good works. And in good works, that is your ministry. And you are able to do good works because of the Lord Jesus Christ. You become a spiritual person because Jesus Christ is in you. You become a righteous person because of the righteousness of Jesus Christ. That is why you are now able to do righteous things, which we call good works. Yan. Sarap maging Kristiyano. And alam ko, ito yung isa sa mga na-appreciate natin sa ating Christian life. God enable us to do worthy things. Worthy things. Alam niyo yan, sawa na tayo sa buhay na walang kapararakan eh. Sanay na tayo sa buhay na ginagawa natin parang walang mga kwenta. Ma-achieve mo ngayon, bukas makakalimutan ka na. No? Kita mo yung naalala ko nung nag-aaral tayo. Galing-galing natin mag-aaral. Sinisipagan natin, ano? Para magka-medal.
Pero pagkatapos ng recognition day, kakalimutan ka na rin naman ng classmate mo eh. No? Parang doon sa seminary kami, nila Pastor Gary. Passionate na passionate yung mga estudyante na magaling sa Greek. O maging Greek boy. Pero later on, marirealize namin, ang daming Greek boy, wala sa ministry ngayon. Sayang, ano? I mean, well, but there are ministries. Sawa na tayo sa buhay na gano'n eh. No? Parang yung ginagawa natin, mapapagod ka, lilipas, pero parang walang kwenta. But this time, through the salvation, by grace, no? That we have received from God, no, as a gift from God. Kalakip ng kapatid ay isang worthy living, worthy life. That is designed for worthy things. Hindi tinatawag na good works. Kaya maganda yung priesthood natin eh. Maganda yung may kapararakan. May kwenta ang buhay, kapatid. In short, para mas madali maintindihan. Ito yung buhay na kapaki-pakinabang. Hindi lang dito sa lupa, hanggang sa magpasawalang hanggan. Kaya pag every time na pag-aaralan yung priesthood of the believers, kapatid, dapat ang ma-realize natin na it is God who gave this task as a gift for all of us. Kaya huwag mong titingnan ng ministry na burden. Kasi magkakasala ka, kapatid. Dahil ang ministry is a privilege. Bakit naging privilege? Kapatid, it is divinely planned by God. The author of this is the Holy of Holies, the great and mighty King. He designed your ministry. Ano ibig sabihin ng kapatid? Ang ganda ng implication nito eh. Ibig sabihin nun, napakataas ng tingin ng Diyos sa'yo. At talagang pinagod mo ba siya para magplano? Isipin mo yan? Ha? Your life. Tingnan mo mabuti ha. Your life is very meaningful to God. To the point na napagalaw siya ng buhay mo para magplano. Hindi mo ba nakikita yan? He planned this in advance. Ang ganda ng talata na to eh. Nakaka-encourage to maging Christian. Kaya kung nade-discourage ka sa ministry mo ngayon, as a priest of God, wag kapatid. Wag. Tingnan mo sa magandang pananaw ito. Yung Diyos na kataas-taasan na pinakamatalino sa lahat. Isipin mo, pinakamatalino niyo, all-knowing God. Once before the foundation of the world. Nakalagay ka sa isip niya. Isipin mo. Kasama ka sa isip niya. Napakatalino ng Diyos yun ha. Napakatalino ng Diyos niya para magkamali na isama ka. And to prepare ministry for you. Kaya napaka-privilege mo kapatid. Napaka-privilege nating lahat to be part of this divine plan. Kaya lang minsan hindi na natin nakikita to eh. Nakikita na lang natin yung pagod, yung gastos. Kasi minsan naiisip natin parang merong mas mahalaga kaysa sa ministry na to eh. Parang may buhay na mas mahalaga kaysa sa buhay na inihanda ito ng Panginoon. Oh, let us all be honest. Alam natin lahat yan na nahulog tayo sa pagkakamali na yan. But this time, it is the goal of our study that once in your lifetime, magkaroon ka ng matibay na realization that I am a blessed one. That
God had planned all of these things, all of this, my ministry, that God had planned this ministry for me intellectually. Napakatalino ng Diyos, tapos kasama ka. Ibig sabihin, kakaiba ka. Di ba? Yan, ganyan kaganda yung priesthood of the believers. Kaya kung ikaw man ay isang manggagawa ng Panginoon ngayon, sabi mo, I am a proud worker of the Lord. Sige nga, sabi mo nga, Brother Edwards, I am a proud worker of the Lord. I am a proud worker of the Lord. Very good. Tamo, may conviction pag si Brother Edward na nagsalita, di ba? Parang pastor talaga to eh. Oh. How about you, Sister Richelle? Proud ka ba na manggagawa ng Panginoon? I am a proud worker of the Lord. Ah. Pagkatapos mo sabihin niyo lahat yan. Kahit isip niyo lang, I am a proud worker of the Lord. Now, biglang tanungin mo yung sarili mo ngayon. Ano ba yung ministry ko ngayon? Ano ba yung ginagawa ko sa Panginoon ngayon? Dahil, bakit ako proud? Yan. Tandaan niyo, direct statement yan. Okay? That is descriptive. Now, kung good works na ito, represent our services to God. Now, whenever we extend an effort to help others become closer to Jesus Christ, we are literally fulfilling this calling. Every time that in your ministry, there is a changed life, and you can see repentance and obedience and devotion to the Lord. Wow! There is a sense na masasabi mo sa sarili mo, yes, partly this is a fulfillment of my calling. Kaya kayo mga kapatid, kayo na mga member ng church na ito, kayo na nandito ngayon. Sa tuwing makikita namin kayo ni Pastor Gary, tandaan nyo, you are our joy and our crowns. Every time na nakikita namin kayo maglingkod, na naglilingkod sa Panginoon, kapatid, it is the deepest encouragement na meron kami. Kaya kung minsan gusto na namin sumuko, hindi kami sumusuko kasi naandyan kayo eh. Nakikita lang namin kayo. Ganyan lang yung mukha nyo, pagpapala kayo, kapatid. Sabi nga ni Michael, ganyan-ganyan lang ang itsura nyo. Blessing kayo eh. De, joke lang. Naalala ko lang si Michael. Pag gino-joke niya si Deacon ganyan lang yan, pero mamahalin yan, sabi ni Michael. Mamahalin yan, yayamanin. Matindi saan na pala si Michael? Buhay pa ba yun? Deacon, kinakamusta mo ba si Michael? Baka sunugin ng kaluluwa nun sa impyerno. Pananagutan mo sa Panginoon yun, Deacon. Hindi, kamustahin niyo rin si lahat ng mga hindi natin nakakasama ngayon, kamustahin niyo sila. Oo, kasi once kayo nag-ministry sa kanila, mag-encouragement niyo sila eh. Lalo na pag nakabalik sila sa Panginoon, kahit hindi sa church natin, basta mabalitaan niyo lang na nagpapatuloy sila. Malaking bagay na yan. Sister Marian, sino ba yung mga naabot ng ministry mo dati na hindi na natin nakakasama ngayon? Sa church. May naalala ka pa ba? Alalahanin niyo sila. Now, ang tanong, do you consider yourself a minister? Do you consider yourself as bilang manggagawa ng Panginoon? Pag sinabing minister, hindi lang pastor o hindi lang ministro kasi yun sa Tagalog eh. Pag sinabing minister, manggagawa. Do you consider yourself as a minister? Now, malamang marami sa atin nahihirapan i-apply yung title na to sa sarili natin, na ako isang manggagawa ng Diyos.
Kasi meron tayong pananaw na kapag ikaw ay minister, dapat ikaw ay isang bayad na manggagawa ng simbahan, no? Tanggalin niyo yung pananaw na yon. Ang manggagawa hindi binabayaran, pero may prinsipyo din sa Bible na tinuturo na you should not muzzle the ox when they are working. Sabihin, kapag nagtatrabaho, pakainin nyo. Kaya may mga love gift, may mga allowance. Kasi siyempre tao kumakain. Pero hindi yan tulad ng pananaw ng mundo na may mga percentage para pasueldohin. No? Hindi ganun ang patakaran ng simbahan. Iba sa opisina, iba sa kumpanya, iba sa mundo, iba sa simbahan. Iba ang spiritual na bagay. Walang percentage dyan. Ang prinsipyo, pakainin niyo yung mga nagtatrabaho, yung mga gumagawa. Pero it is a common to make distinction between a clergy and a laity. No? Now, the perfect response to this question comes from the precious teaching about the priesthood of all the believers. And this doctrine, I would like mababasa niyo yan dyan. This doctrine upholds that once you've got saved by faith in Christ, you are an active minister of God. Kailan ka naligtas, kapatid? Siguro hindi ka naman magiging missionary o pastor, but in whatever you're doing, God regards you as His high priest. Kailan ka ba naligtas, kapatid? Doon ka nagsimula na maging lingkod ng Panginoon eh. Kaya nga napakahalaga ng bautismo eh. Kasi doon, ikaw mismo, meron kang public proclamation na ikaw ay namatay na sa dati mong buhay, inilibing ka na kasama ni Kristo, at ngayon ay kasama kang nabuhay na magmuli ni Jesucristo at lalakad ka sa bagong buhay kasama si Kristo. Yun na yung sumpahan ng Panginoon. Tandaan yun. Kaya kung ikaw ay nagpabautismo na, araw-araw ang expectation ng Panginoon doon sa sumpahan ginawa ninyo nung nagpabautismo. Ano sinabi mo, Panginoon, handa na po ako maglingkod sa iyo. Here I am, Lord. Use me. Kaya huwag mong kakalimutan yung salvation mo tsaka yung baptism mo. Hindi ka niligtas ng bautismo mo. Nagsimulang maging effective yung salvation mo that day of your salvation. Kasi nandun na yung agreement mo sa Panginoon eh. Susunod na ako sa iyo, Panginoon. Okay. Now, you are an active minister of God. Kapatid, tanda mo yan ha. At in regards sa his priest, dito sa teksto natin pag-aaralan sa verse 5 tsaka sa verse 9, si Apostol Pedro, siya mismo, no, ay nagbigay siya ng panahon para tulungan ay mga mananampalataya ng kanyang panahon para maintindihan tong katotohanan na to. Si Martin Luther, kilala niyo si Martin Luther? Isa siyang pare dati, isang Catholic priest, no? During the Reformation period. Na-appreciate niya yung teaching na to. Kaya sinulat niya yung line na to. I-share ko sa inyo. Sabi niya, a shoemaker, a smith, a farmer, each has his manual occupation and work. And yet, at the time, all are eligible to act as priest. Every one of them in his occupation or handicraft ought to be useful to his fellows. Okay? Now, sabi niya, Luther conveyed that regardless of work, all believers have been made priests of God. Kaya may trabaho ka ngayon, siyempre nagtatrabaho tayo kasi bubuhayin natin yung pamilya natin. Tama yan, magtrabaho ka. Pero wag mong kakalimutan, na higit sa lahat, tandaan mo, this is the term, higit sa lahat, manggagawa ka ng Panginoon. Ha? Manggagawa ka ng Panginoon. Maybe you're an engineer right now, you're a teacher, you're a doctor, you're a public accountant, certified public accountant. But most of all, tandaan mo, you are a worker of the Lord. All those titles are just subordinate.
with your highest calling to become a worker of the Lord. Yun yung essential ng priesthood of the believers. Why? Kasi spiritual matter ang business mo eh. This is a divine business. You are involved in a divine business which God prepared in advance for you. Always remember that, ha? Kaya yung mga titulo nyo ngayon sa buhay, yung mga pinagkakaabalahan ninyo na trabaho para itaguyod yung ating pamilya, yung ating buhay. Kapatid, ano lang yan? Secondary lang yan. Kaya na, nakakalimutan na natin, ano? Minsan, nauubos na yung panahon natin doon sa mga trabaho, sa pamilya, asikasuhin ng ating buhay, habang napapabayaan natin na meron din tayong tungkulin sa Panginoon. Kaya si Martin Luther, bumitaw doon sa Catholicism. Sabi niya, lokohan tong ginagawa rito. Pati spiritual na bagay, nagiging hanap buhay na para pa rin pansarili. Nakikita niya eh. Yung mga spiritual na ginagawa nila, lahat may bayad. Kumikita sila. Sabi niya, hindi na to tama. Yeah, kahit na anong ginagawa mo, tandaan mo, you are a minister of God. You are a priest of God. Okay? Now, para ma-appreciate natin yung priesthood of the believers and understand the implication of how we live our lives, we need to examine these three significant aspects of the priesthood of the believers. Number one, tingnan natin muna yung the mission of the Old Testament priesthood. Kukumpara natin, ano? Yung the mission of Old Testament priesthood. Okay, nakakasabay ba yung ating screen? Very good. Now, during the Old Testament, ang Panginoon ay nag-appoint ng mga priest to fulfill three major roles for the nation Israel. Number one is service. Yung mga siserdote nung araw, may binigyan sila ng three major roles para sa bayang Israel. Number one is service. They ministered in the sanctuary of the tabernacle or temple, offering sacrifices in order for people to obtain forgiveness for the sin. Kita niyo, spiritual yung ano, no? Para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga Israelitas. Sila ang gumaganap ng mga offering of sacrifices. Pangalawa, teaching. Hindi lamang service, hindi lang spiritual service, but also teaching. They were responsible for teaching the people the law of God. Ano yung tinuturo? Torah. Or yung Tekna. And passing traditions of the nation. No, the law of God and the traditions. Kaya ang hirap makabitaw sa tradition nun eh. Kaya tuloy hanggang ngayon, pati mga Baptist nagiging traditional. Pero tapos na yan, Old Testament practice pa yun eh, no? So, teaching. Responsable sila sa pagtuturo ng salita ng Diyos at they are passing the tradition of the nation. Pangatlo is prayer. Yan. Kaya ka nga pari. Kaya ka nga saserdote. Ministry mo rin ang pananalangin. Kaya makinig kang mabuti kapatid ha. Ito yung ginagawa ng mga priests sa Old Testament. They were also responsible for praying for the people, especially when they were seeking God's will. Kaya ako, natatakot ako dun sa mga Kristiyano, sa mga member ng church nila. Ilan na ba tayo dito ngayon? Wala ako nakikita. Dalawa lang ang bukas ang camera. Pakibuksan nyo nga po yung camera nyo at hindi ko alam kung may kausap pa ako rito. Salamat. Pwede naman pala bakit ba tinatago niyo yung mga mukha niyo na yan? Pinagpagura ng mga magulang niya. Kinahihiya niyo ba yan? Okay? Yeah, ako natatakot ako personally. Spiritually, nababurden ako kapag ang isang Kristiyano tamad mag-prayer meeting. Unang-unang ministry mo yung prayer Tapos, wala kang passion sa prayer ministry. Dati may home prayer fellowship pa tayo. Pero isipin mo, ilang taon na ako naghihintay, walang nagte-text sa akin, Pastor. Start na ulit tayo ng home prayer fellowship dito sa bahay namin. Wala. Kasi, tinuro ko na sa inyo yan It's now your time to apply it.
Wala man lang nagtitext sa akin. Kaya ako tuntua ako dun sa ministry ng Zion, yung Rich Zion. Prayer ministry. Kahit hindi ako sweldohan doon, kahit hindi ako bigyan ng allowance doon, sali ako doon. Bakit? Ministry ko yun, sa priest of God. Nakakita ka na ba ng paring hindi na nanalangin? Ano ang assessment mo sa isang pari na tamad manalangin? Ha? Wala eh. Hindi magmamatch, di ba? Prayer. Itong mga duties na to ng mga Old Testament priests, nare-revolve lahat yun sa concept that the priests were appointed as mediators between God and man. Tayo yung tagapamagitan eh. Paano yung mga unbelievers? Hindi yun pinapakinggan ng Panginoon. Panalangin nila, hindi pinapakinggan ng Panginoon. Alam niya yan. Kaya meron siyang pari na mga in-appoint ngayon, tayo. Gaya ng mga priest na sa Old Testament. Paano yung mga kamag-anak ninyo na hindi naman pinapakinggan ng Diyos ang panalangin? Dahil hindi naman sila anak ng Diyos. Sa tingin niyo, pakikinggan ng Panginoon yung panalangin nila? Hindi. Ako naniniwala ka doon, hindi nakikinig ang Panginoon sa panalangin ng walang pananampalataya sa Kanya. Dahil solid yun sa Bible. Itinatago ng Panginoon ang mukha niya at ang pandinig niya sa makasalanan. Hiwalay sila sa Diyos eh. Kaya nga narito tayo, gaya ng mga pari doon sa Old Testament. Tayo na mamagitan. Kaya pag magpe-pray kayo para sa unbeliever, Panginoon, ako po'y humihingi ng kahabagan sa iyo para sa taong ito. Kasi yung kahabagan, yung mercy na, sabi na pa yan, I will give mercy to whom I will give mercy. That is the result, the byproduct of our election. That is one of your privileges as an elect people of God. But that is not extended to the non-chosen generation. Kaya mahalaga yun na nanalangin tayo. Kaya kayo dyan sa IBF, encourage nyo sila dyan. Prayer, napakahalaga. Okay? Because of sin, people could not approach God directly. Di ba? Alam natin yan. They needed the priests to stand as their representatives whenever they drew themselves to God. In other words, the people gained access to God through the priest. Kaya lang sila nagkakaroon ng access eh. Dahil dun sa mga siserdoteng pinili ng Panginoon. However, nung dumating si Jesucristo, nagkaroon ng radical shift in terms of approaching God. Di ba? After Jesus Christ died on the cross, He became the one and only access to God. Now, ito yung tinatawag natin na bagong concept na tinuro ni Jesucristo. At nire-enforce ng mga apostol, gaya nung sa John chapter 14 verse 6. Go to John chapter 14 verse 6. Very familiar. Marian, i-recite mo nga John 14:6. Pag hindi mo yan i-recite, di ka baptized. John 14:6. Jesus answered. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Naalala niya na. No. kanina hindi niya pa maalala eh. I am No the way. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Oh, nakita mo yan? 1 Timothy 2:5. Yang katabi ni Edwards, yung magandang dilag na yan. 1 Timothy 2:5. There is one God. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Amen. Kita niyo, di ba? Kahit dito sa pinag-aaralan natin ng text, Peter assumes that you are going to God through Jesus Christ. Sabi dun sa verse 4, as you come to Him, the living stone, rejected by men,
but chosen by God and precious to Him. Lalapit ka sa Kanya eh. As you come to Him. Now, time and again, people who ask, what is that you don't have human priest diyan sa church ninyo? Yung mga Katoliko, may tinanong na ba kayo ng Katoliko minsan? Bakit kayo walang pari diyan sa church niyo? Ano sinasagot nyo? Bakit wala kayong clergy diyan sa church niyo? May nagtanong na ba sa inyo yan? Ba't wala kayong pare? Kailangan masagot mo yan. Bakit wala tayong pare? Saserdote tayo ng Diyos eh. Ano sinasagot nyo? Wala kaming pare kasi meron kaming pastor. Diba yung sinasagot nyo, di ba? Well, partly tama yung sagot mo, pero partly mali. Ha? Bakit? Kasi lahat na nasa loob niyang pare. Ang sasabi niyo walang pare. Kayo walang pare. Kasi wala naman kayong priesthood. Baka yung priesthood ninyo is in order of Melchizedek. Sa amin is by calling of the Most High. The great high priest, Jesus Christ, the Lord. Lahat kami pare dito sa church. Okay, alam, magtataka sila. Why? Because you are not acting like a priest. That's the problem. Hindi nila nakikita yung function natin as a priest. As literally, na natutunan nila from the Old Testament teaching. Kasi yung Catholicism, tradition sila, mostly tradition sila eh. Hindi lang tayo masyadong familiar doon sa mga practices sa temple kasi rarely tinuturo yun. Kasi wala na yun, obsolete na yun. Tuturo pa. Pero yun, yung pagpapausok ng mga Katoliko. Naging Katoliko ba kayo? Ikaw ba napausukan ka na rin ng insenso at kamangyan? Nasa practice yan ng Old Testament. Kaya nga yung dalawang anak ni Aaron, kinain ng apoy, pinaglaruan nila yung pausok eh. That is part of worship. Sinalaula nila yung pagsamba, sila pa naman yung leader. Sila yung tagapagpausok eh. Ayan. Pinatay sila ng Panginoon, pinakain sila sa apoy. Now, mali. Kasi lahat kami rito pare. No? Pero hindi kami gaya ng mga Old Testament priests who stands as a mediator. Because we believe that all Christians are priests in the sight of God because we are able to go directly to Him. After we have believed in Jesus Christ, direct access na tayo sa Panginoon eh. Yun nga sabi ni Deacon eh, best part ng kanyang Christian life, may direct access siya sa Panginoon. Kaya kahit pag-aralan natin yung New Testament, the term priest is never used for the designated ministers of the church. Makikita natin sa New Testament, ang tawag na sa kanila, pastors, yung iba, sa service, deacons, but never a priest. The title priest is equally ascribed to all believers. Kaya kayo priest. Kami ni Pastor Gary, pastor. Si Ira, deacon. Then the rest, tawag sa inyo, priest. Tandaan niyo yung mabuti kaya si Edward So, tawag natin dyan, Father Edward So. Kapag reverend na, magiging Reverend Edward So. Magiging cardinal pa yan, magiging Cardinal So. Kapalit ni Cardinal Sin. Gusto mo ba yung maging cardinal ka pa balang araw? Hindi, priest lang tawag sa atin. Wala lang mga reverend, cardinal. Hindi yun biblical. Kaya nga hindi ako nagpapa-reverend kasi gawa-gawa lang yun ng mga asosasyon ng mga tao rito sa mundo. Mas sacred sa akin yung pastor ay siya reverend. Kaya lang sa secular, minsan required. Hindi ka makakapagkasal pag hindi ka reverend.
Kaya kung minsan, napipilitan yung mga pastor magpa-reverend. Oh, okay, si Brother Rico, familiar yan sa mga title na ganyan kasi nag-aral yan sa Catholic school. Oh. Now, pero sa atin, sa context ng pinag-aaralan natin, we are all priests of God. Okay, now in this context, imagine how the early believers felt when the apostles began telling them, you yourselves are already priests before the eyes of God. Ano kaya pakiramdam nila, no? Without a doubt, this concept meant too much to all of them. Likewise, we too should consider this as a great privilege. Think of it. Pag-isipan mo mabuti, kapatid. We now enjoy an open access to the Almighty God. No? Despite the presence of sin in us, kahit na nagkakasala pa rin tayo, we are able to go directly to Him whenever we need Him. Tama? Kaya kung minsan nahihirapan kang manalangin kapag may nagawa kang kasalanan. Di ba? Pero sa Old Testament, alam niyo yung sacerdote, pag may kasalanan at namagitan sa Ama, patay. Hindi siya makakalabas ng buhay dun sa Holy of Holies. Hihilahin na lang siya. Yun, paa nila, nilalagyan ng tali. Yun, alam niyo ba yan na may tali sa paa yung mga pare sa Old Testament? Tapos siguro napansin niyo, no? Pati yung mga pare ngayon, may nakita pa akong pare, yung laylaya ng abito nila, may mga maliliit na bell. Nakita niya, may mga kalembang yung damit ng pare sa laylayan. Brother Rico, napansin mo ba yan, Brother Rico? May mga bell yung laylayan ng damit ng mga pare. May nakita ka na bang paring may suot na gano'n? May maliliit na bell? Kung minsan dito sa baywang, pero kadalasan sa laylayan yun ang damit eh. Alam niyo ba yung significant nun? Bakit may bell yun? Ha? Kasi sa Old Testament, yung mga pare, meron yan. Tapos yung kanilang paa, tinatalian yun, tinatalian. Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi na tumutunog yung bell, ibig sabihin, patay na yung pare. Ano ang silbi ng tali? Hihilahin na lang sila ng mga tao sa labas. Yung katawan nila, hihilahin na palabas ng Holy to Holy. Kasi wala na. Patay na sila. Bakit? Kasi may kasalanan yung sacerdote. Yan difference ng priest sa New Testament at saka sa Old Testament. Ngayon, kahit may kasalanan ka, you can pray the prayer of repentance to God directly. Dati hindi pwede. Before you approach the throne of grace, dapat cleanse ka na. Pero ngayon, you can ask directly to God, Lord, forgive me. I'm a sinner. Kaya yun yung advantage yun, yung malaking privilege natin as a priest of God. Okay, now. At dyan natatapos yung ating aralin ngayong umaga. Now, meron ka bang gustong linawin sa ating aralin bilang isang saserdote ng Diyos? May nakapost ba tayong question dyan? Wala nakapost na question dyan sa ating screen. Now, Brother Edward, so what is the main lesson na natutunan mo ngayong umaga sa ating Sunday school? By the way, paki-change nyo nga yung schedule doon sa ating mali yung schedule doon sa ating doon sa ating link. Merong after na Sunday school, we always have 30 minutes break before the worship service. And sometimes, binibigay natin allowance yun para i-extend pa yung Sunday school. Kasi alam naman natin na minsan talagang umahaba yung Sunday school. Okay, para lang yung expectation ng mga followers natin ay malinaw, no? That our service will begin at 9:45 or 9:30. Alin doon sa dalawa na yan, okay? Brother Edward, so, lesson learned today. Ay, patay pala yung camera ko, no?
Turo ako ng turo, patay pala yung camera ko. Okay po. Buti hindi ko napatay yung microphone. O yan, tuwa tuloy si Kleng-Kleng. Na-miss niya pala yung mukha ko eh. Oh. Akala mo recorded, no? Brother Edward, na makikinig kami sa iyong, let's call on Cardinal So. Yan, Pastor, ang lesson ko po na pari po. Di pala ako magpapastor kasi pari na ako pastor eh. Wala na yung calling. Ayun Okay. nga, Pastor, Reverend. na I can go directly na sa Diyos dahil sa priesthood na calling ng Panginoon sa akin. Niligtas niya ako. Kaya di ko na kailangan gumamit ng ibang mga malalapitan gaya ng kung sino man. Di ko na kailangan pumunta sa iyo, Pastor, para ipag-pray ako. Dahil kaya ko naman Wala na pala akong silbi sa iyo eh. Di pa tapos, Pastor. Di ba? Dahil kaya ko naman directly sa Panginoon. Dahil isa rin akong pari ng Diyos eh. Mamagitan ni Jesus Christ. And ayun na yung pinakamaganda. Sige. Anytime kahit hindi kita matawag, kahit hindi kita makontak kaya ko nang tumawag sa direct. Pero kailangan mo pa rin yung katabi mo naman. Nanunumbat ka na eh. De, joke lang. Yan. Sige. Si ate naman. Mahaba na yung bangs mo, ate. Pagupitan mo na yan. Ayun po, sa... Dumilim. Nawala kayo. Sige. Po yung priest ng simbahan. At yun nga sabi mo, Pas, pag may nagtatanong sa church, yun nga lagi naman yun, pero partly mali kasi dapat ang sinasagot kami ang pare. Pero dapat nakikita nga yun sa amin na dapat nagsiservice kami sa lahat dahil kami ang pare ng simbahan. Yun po yung yung lesson ko po ngayong Sunday school po. Okay. Bilang priest, ano yung tatlong major roles na inalintulad doon sa priest ng Nation Israel? Ano yung ministry mo bilang pare? Service, teaching, and prayer po. Yan, tanda mo yan. There is always an opportunity to serve, to teach, and to pray. Because you are priesthood of the Lord Jesus Christ. Sister Mayan, let's listen to Sister Mayan. Parang di pa nagkakapito, parang ang baba ng energy ngayon. Ito naninibago ako. Morning. Matulog ko kasi. Talaga? Sige, Pastor. Kulang sa kape. Ibig sabihin yan, may laman. Kaya masakit ang ulo, ibig sabihin may laman. May sumasakit. Ayun. Yun yung lesson learned ko ngayon na malaki yung responsibility natin as priesthood. Kasi hindi lang para sa sarili natin. Kasi tinitignan din tayo ng kapwa, yung mga tao na nakatingin sa atin na kailangan natin gampanan yung ating mga dapat gawin. Kasi hindi ka lang pinili ng Panginoon para yun tapos na yung ministry mo. Hindi doon nagtatapos Kailangan mo service, teaching, and prayer. So kailangan makita sa atin ng tao yun para mapakita natin kung paano tayo paano ba maging priesthood ng Panginoon. Yun. Tama. May napanood nga ako isang short clip sa YouTube. Sabi doon, hindi mo ba napapansin kapag nagpo-post ka sa Facebook,
marami, kokonti lang ang nagla-like, no? Pero marami ang nag-view, no? Ganyan ang buhay ng Kristiyano eh. Minsan, konti lang talaga ang nagla-like sa buhay mo. Pero tanda mo, marami ang nakatanaw. Marami ang nakamatsyag. No? We have to function as a priest so they will believe. The world will believe that indeed we have a royal priesthood from the Lord Jesus Christ. So, tama, ang ganda ng lesson ni Ate Mary yan. Ano? Ate Kleng, si Ate Kleng. Ako lang talaga is na-bless ako sa message dahil sa yung bang as God's royal priesthood, may opportunity ka makapag-serve sa simbahan. At ano rin naman yung sa teaching naman, mag-teach ka rin sa mga unbeliever mong mga lalo na yung kamag-anak mo talaga, yung nasa ano pa rin sila, nasa lumang religion pa sila. Bilang isang Christian na priesthood ni Jesus, priesthood ng Panginoon, opportunity mo na ipag-pray sila. At ang nakakatuwa pa, dahil nga kahit nga Christian, lumaki ako sa Christian family, nakakalungkot lang dahil karamihan na kamag-anak ko sa father side, may mga pinsang buo pa akong Kristan talaga sila ng Roman Catholic doon sa San Quintin. Sila is napapakahirap sila sa sa service nila bilang sa Kristan ng pare doon sa San Quintin. Tapos yung sa mga hindi pa sila direct na nakakapag-pray sa Panginoon, kailangan pa nilang idaan pa sa pare. Tapos yung sa lumang religion kasi, pag yun bang may kasalanan ka na gusto mo nang i-confess, dadaan pa sa pare. Samantala meron na ng Jesus Christ na as the high priest na kung hindi mo doon ka na lang siya na lang ang hingin mong tagapamagitan sa God the Father dahil nga siya nga talaga ang mediator natin ngayon doon sa langit. Kaya napakapalad natin na Christian na tayo, na hindi na tayo dadaan pa sa pari, pagaya ng ginagawa ng mga pinsan ko sa father side na naging lesson ko ngayon. Okay. Thank you. Brother Rico. Good morning, Pastor. Good morning. Yun ang lesson learned, no, na tayo as Christian believers are called by God to be a priest, no? As a priest. Then there are three major roles being a priest. Service, number one. Number two, you must know how to teach. Number three, you must know how to pray. Ang problema ngayon is through service, we cannot serve God all the time. Marami ang mga Christians, marami tayong iniintindi sa buhay, marami tayong mga diversion. Then teaching, kulang naman tayo sa pinag-aaralan because hindi naman tayo as a Christian, wala tayong sapat na napag-aralan na being priest God. So kailangan mag-aral muna tayo. And through prayer, yung Kristiyano naman, hindi naman seryoso. We only pray kung may kailangan. We only pray kung may problema. So yun ang natutunan ko ngayon. No? Being a priest, kailangan equip ka. No? Kailangan ready to serve. Kailangan kompleto ka. So yun ang na-observan ko being a Christian believer. Okay, no, naging very challenging na mga Brother Rico yung lesson, ano? Kasi service How can you serve God without knowing what kind of service you will offer to God, no? Especially this is spiritual sacrifices. Teaching, you have to equip yourself talaga. Kailangan mo equip. Kailangan mong you have to join every opportunity na tinuturo ang salita ng Diyos. Mo sa discipleship, kailangan mo mag-doctrine class, kailangan mo mag-Sunday school palagi. Kaya lang,
Yun nga problema, sabi ni Brother Rico, hindi naman tayo seryoso para ma-equip, no? Kulang tayo sa mga natututunan. Paano tayo magiging sacerdote? Tulad na lang ni Sister Glaze. Darating, tapos na yung Sunday school. Paano matututo to? Puro labor code maintindihan nito. Hindi naman tinuturo sa simbahan yung labor code. No? Look at our attendance is 10. Which is supposedly, we should be more than 30 in our Zoom. That is our regular attendance. But look at yung effort na binibigay natin is very less to get equipped. How can we teach people? Kasi ang tuturo natin, spiritual na bagay, di ba? Pero hindi naman tayo nagbibigay ng panahon to equip ourselves. Okay? And prayer. Hindi naman tayo seryoso. Sabi nga ni Brother Rico, ang problema, hindi naman tayo seryoso sa prayer life. Prayer meeting, kung kailan mo lang gusto. Prayer Sunday, late ka pa. And every opportunity. Home prayer fellowship, ayaw mo na. Napapagod ka na, perhaps may nadadivert na sa ibang activity yung pamilya mo na dapat pinapanalangin. Well, those are the lapses. At hindi talaga tayo makaka-function as an effective priest with all those attitudes, no? Very challenging, but good thing na binigyan liwanag uli sa atin ng Panginoon. This is the 3 primary role compared to the priest dun sa Old Testament na ginagawa ng mga all believers. No? We must be able to serve people. We must be able to teach people about the Word of God. And we must be consistent to pray for all these people. Okay, so thank you, Brother Rico. No, thank you, Brother Rico, for this very good insight, which is, I believe, that is coming from the Lord to remind us that very intentional yung ating responsibility. Ano? Kaya, salamat talaga. Okay, one more. Sino pa ba yung hindi natin natawag? Yung Esteves family. Esteves. So, kaya kayo, encourage nyo sila. We are a priest of God. You have to attend Sunday school and all our church activities. Lesson learned. Good morning po. Yung lesson learned ko rin po ay kahit na nagkakasala rin po tayo, mayroon pa rin po tayong privilege na lumapit sa Panginoon para makahingi ng tawad tsaka para ma-restore po yung sarili natin dahil sa mula sa pagkakasala. Isa rin yung sa privilege natin bilang priesthood ng Panginoon na mayroon tayong direct access sa Panginoon para humingi ng tawad sa Kanya. Okay, salamat. Ang laking bagay nun, ano? Kung ibabalik tayo ng Panginoon sa Old Testament, sipi mo, bibili ka pa ng tupa, bibili ka pa ng baka, para i-offer sa Panginoon, patawarin ka lang. Kaya lang ginagawa, mabigat nung ginagawa yun, once a year lang. Yung tinatawag na Yom Kippur. Pero ngayon, anytime, any day, you can ask forgiveness, you can repent to God. No? Isipin mo, ikaw pinapanalangin mo yung mga kapatiran mo, di ba? Yun ang kalaking ministry yun. Maraming nananalangin sa atin araw-araw. Knowing na very difficult yung challenges, lalo na sa Christian life and in our ministries. That is one very important ministry of a priest. We are praying, sabi nga Panginoon, pray for one another. Diba? Pasanin ninyo yung burden ng isa't isa. Paano? Through prayer. Yan, through our active service sa kanila. Kasi ang service natin, especially sa believers And secondary yung non-believers. Pero minsan, masyado tayong active doon sa mga unbeliever. Nakakalimutan na natin yung mga believer. Sabi ng Bible, especially
to those who are in the household of faith. Di ba? Natatandaan niyo yung verse na yan? Especially to those who are in the household of faith. So, mabigat ang ating responsibilidad sa mga kapatiran. Kaya sa priest of God, we can serve also our brethren in the Lord. We can teach them, o paalalahanan natin sila ng mga katuruan. And every day, we can pray for them. Okay, so salamat. At dyan nagwawakas ang ating aralin ngayong umaga. Maliban na lang, meron pang sasabihin si Deacon, ano? Meron pa tayong 3 minutes, 3 minutes. Deacon. Nawala na yata si Deacon. As the royal priesthood po. Daw po. Ay. Ayan. As the royal priesthood na natutunan ko, ayan patuloy na maging wise sa paglakad kasi kaya na nagsabi niyo kanina, maraming nanonood. And we need to become wise sa ating paglakad dahil as a royal priesthood, maingat tayo sa pamumuhay natin na patuloy na sinasabuhay kung ano yung panawagan na binigay sa atin ng Panginoon. Yan po. Wow. Thank you, Deacon. Bagay talaga kay Deacon yung may bigote, no? Mukha siyang yung artista sa sa Sampaguita Pictures. Ang ganda ng lalaki ng Diakono natin talaga. Siguro may nililigawan na to eh. Sige. Salamat. Camera. Oo. Salamat sa ating aralin ngayong umaga. Nawa ang lahat ay naging masaya sa presensya ng Diyos at sa banal na Espiritu Santo na nagturo sa atin, nangusap sa atin, purihin siya. At sa salita ng Diyos na puno ng karunungan, binabalik natin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Brother Rico, would you like to close us in the word of prayer, please? Palihog po. Okay, tayo po yung manalangin. Maraming Panginoon, maraming salamat Lord sa araw na ito na sa aming Sunday School na may natutunan na naman kami muli Lord sa iyong mga banal na mga salita. Lord, being a Christian, tulungan mo po kami Lord sa kami maging isang tagapagturo or sa priest. Kami po ay makapagsilbi sa simbahan namin. Tulungan po kami Lord na tuloy-tuloy kami sa aming pagsisilbi sa aming ministries. Lord, kami po ay nagpasalamat na meron kaming priest na ilang pastor Lord, kapagturo sa amin Lord sa lahat na naming gustong matutunan. Lord, itong lahat ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.